Hello guys, nandito naman tayo na mag-repair ng isang submersible pump. Ang sira nito ay isang ang mechanical shaft seal. Kaya palitan natin kasi laging mapasukan ng tubig at saka nasusunog ang motor. Kaya sabayan nyo ako para maayos natin to. Sa mga baguhan dyan, panoorin nyo hanggang matapos para may guide din kayo kung halimbawa makaka-encounter kayo ng tulad nito. At sa mga marunong na dyan, pakitulungan nyo ako para masayayos natin to. Linisin natin muna para matanggal yung mga grasa at mga putik at saka yung mga kunting kalawang para paglagay natin ng ng oil hindi masabay sa oil ang ang mga dirty. Kaya linisan natin tapos pahangin na natin para matalsik yung mga putik. Ika muna natin kunin ko muna yung yung hangin. To 2 horsepower, single phase starting capacitor motor at saka may may centrifugal switch, naka-series lang. Ito, linisan natin para maayos ang paggawa natin. Nasa natin para maayos yung kasi kasama kung may lagyan natin ng silicone. Diba, Ker? Parang may nakalimutan ako Ano pala kailangan yun? Hinahanap ko yung yung upuan. Yung oil pala. Ito, oil. Lagyan natin ng oil para papasok sa loob kasi nalagyan ko na to pero nag-leaking kasi walang shaft seal. Kaya lagyan natin ng Sunis oil. Ito ang inilagay namin para for good insulation sa kasi ito non-conductance. Saka kailangan talagang lagyan ng oil para hindi kagad makapasok ang tubig kung halimbawa may diferensya ang shaft seal natin. Halimbawa nasisira ito. Tagas mo ubusin mo muna ang oil bago papasok ang tubig. Sinus oil. Lagyan natin konti lang muna kasi para makapasok doon. Kasi may oil na dati. Yan. Tayo natin yan at ikutin natin para siya. Lubrication din niya sa bearing natin para matagal masira kasi nakababad niya sa tubig itong submersible natin. proteksyonan din sa oil at saka yung sa stator winding natin
para hindi masira agad. Yan, ikutin para papasok ng oil agad. Ikot na ikot. Tagal magpasok kasi may laman na to kasi. Kaya kahit ano lang, konti lang makapasok, okay na yun. Puno na yun eh. Pang ano lang, pang additional na natin para talagang sure tayo na puno talaga siya. Ikot na natin ha. Saka para maano natin kung hindi siya pre-well ang ating rotor. At ito naman lalagyan natin ng tapos na okay na yung oil, lalagyan na natin ng itong tinatawag ng mechanical shaft seal. Unahin na rin itong ito ang pinakauna talaga, yung niya, yung ceramic. Ceramic yan yung una. Ang ito, yung puti yung ceramic, ay yung itim yan, rubber, parang gasket na din ang tawagin. Konting alalay para mapasok siya, para pantay-pantay din ang pagpapasok. Yan. Dandahan na pagpasok para hindi naman yan, pasok na yan, ang puti, yan ang yan ang ang ceramic. Yan. Lagyan din ng isa ito yung ceramic din ang niya. Kailangan ceramic to ceramic, at yung sa itaas yan, rubber yan, ito rubber to. Unahin natin yung ceramic talaga ang nakaposisyon para hindi masira. Yan. Pasok muna natin ba? Yan. Matigas pinahirapan tayo ng lisod-lisod nito. So guys, pasensya na kayo sa pag natin ng Tagalog kasi Bisaya tayo, nasa Jinsan tayo. Tigas parang virgin talaga. Basta bago pa, virgin talaga. So, ito na. Pasok na ta. Tigas Ganun. Kailangan talagang bakit ayaw niya bukan natin ang bearing para kung tagang nakalapat na yung parang ceramic para kasi lagyan natin ito ng ng yung spring ang kasunod nito. Pag okay na siya, yan, pupukan natin konti para talaga siya naka dikit talaga yung dalawang ceramic kasi medyo matigas yung yung rubber niya. Okay na siguro to. Ikutin natin hindi kung okay pa ba, kung pre-wheel pa ba ang rotor. Okay. Ito ang sunod, yung spring talaga. Yung spring para yun ang magpupo sa kanya. Sa gitna yan yan. Sunod na isa. Ito naman ang sunod. Kailangan naman dito ang rubber ang iunan natin. Yan. Kasi ang ceramic na sa taas banda para may pa yan may ilalagay pa tayong isang ceramic. Ang spring, ang trabaho ng spring para
ipopost yung bawat ano, yung parang shop shell niya sa bawat ano, bawat ceramic, para ano, ma-press ang tawag doon, para hindi talaga makapasok ang tubig. Diba, ang tigas lagyan natin ng konti ng oil. Mahirap talaga ba sa virgin, ano? Kunting pihit, ayan, pumasok na. So, nahihirapan tayo, ayan. Okay, basta't nakalapat na, okay na. Walang naman. Pero dapat ingatan nyo kasi yung ceramic na ano yun, madaling masira yun pag ano, halimbawa hindi pantay ang pagpasok niya, mabasag talaga yun. Lalo na pag ikot ng motor, masisira yun. Dapat pantay talaga siya. Susunod naman natin itong ano niya, itong takip niya. Punasan natin ang takip kasi ano, medyo nakalawang na din. Matagal-tagal na hindi na ano ito na symbol natin. Kasi nag-request pa tayo ng ano, panibagong mechanical shop cell. Ito, linisan natin para na walang dumi. At saka yung ano, yung mga putik matanggal. Kasi ito ang ano, sa oil. Ayan. Saka lagyan na natin ng ceramic dito para ano niya, control sa oil na hindi siya lalabas. Bago natin ilagay yung dagdagan natin yung ayan, medyo malinis na. Pasensya na nga pa mga guys kasi first time ko pa itong nagawa ng video para i-upload. Baka sa sunod ay ma-perfect ko na. Pero sana naman suportahan nyo naman para patuloy tayo sa mga gawain natin. Marami pa tayong mga i-upload na magre-repair at saka yung pagre-rewind. Ayan. Marami kasi dito sa amin repair maintenance talaga. Kahit kahit aircon, kahit trick pan, kahit basta
kayang gawin. Ito, tingnan natin kung pwede na. Susukatin natin kung ang spring okay ba. Ano na ito lang. Ito. Lagyan natin muna, ano. Ito ang tinatawag kong ano, yung silicone. Ito ang panglagay sa ano, kibali. Ito ang ano parang ano, kumbaga o-ring. Yan. Pero bago natin ano, ano maganda nito. Dapat lagyan natin mo siguro ng ano, oil muna. Kailangan talagang punuin natin. Yan. Punuin natin to para mas ano, mas protected siya. Yan. Yan. Kailangan ang oil na ilagay natin yung malinis talaga para kasi kapag ano, pag madumi yung langis na ilalagay natin, may possibility na pupunta yan sa ano, sa stator natin. At kailangan hindi ano, walang halong tubig kasi delikado ang stator natin, baka masunog ang motor. Kasi hindi siya 100% na ano, non-conductance. Tigas naman to, ano. Bukan natin ito. Kung posible hindi siya mag-open. Sorry guys. Mahirap pala pag ano, first time. Parang hindi tayo pagsalita ng maayos. Pero pasensya na po sa mga nanonood, mga guys, pasensya na ha. First time ko kasi. Lagyan na natin ng silicone para yung sa gilid lang, yung nakakalapat sa gilid din ng motor natin, para hindi papasok yung tubig at saka hindi lalabas yung oil na nilagay natin. So, kailangan pagkatapos natin gamitin tong silicone, ibalik tayo agad ang takip para hindi siya titigas kasi yan pag mahanginan siya, titigas yan, hindi na magagamit uli. Sayang naman, mahal pa naman yan. Yung mga excess na oil ipupunasan natin kasi hindi na yan kasali. At saka yung para yung silicone naman natin makadikit siya doon sa gilid ng lapatan ng bakal. Yan. So ilagay na natin ang takip, pero kailangan talaga may 3 bolt ito dapat straight talaga yung butas sa may para makalagay tayo ng bolt ng walang kahirap-hirap. May 4 na bolt to yan, lalagay natin to para dapat paglagay magkabilaan para pantay ang niya pagpihit ng bolt. At hindi biglain pag halimbawa maglalagay ka ng bolt, unti-unti lang para siya balance magpihit niyan. Siya, tingnan natin yun medyo mainit dito sa area natin. Alam mo naman yung dinsan. Sinsya na nga yung mga guys medyo sabit ang Tagalog natin kasi parang
Bisaya kasi tayo eh. Mga kababayan ni ano, Manny Pacquiao at saka yung si sino ba yung artistang si ano? Milay Ontiveros. Yun. Toolbox ko pala. Ito tawag nila T-rins. Iwan ko, bakit ano? Baliktad pala yung camera ko. Yan, naka-front pala ang pagpihit ano, counterclockwise. Ano ba to? Para namang ano to? Sorry talaga guys ha. Mali pala ang camera na ano ko. Unti-unting pihit lang para ano, balance siya. Dapat kabilaan talaga para ano. Yan. Medyo ano na, unti-unti lang. Tandahanin natin para yan. Medyo tigas na ha. Ninay lang para yan. Okay na to. Yan. Oh, yan. Tingnan mo ang silikon. Lumabas na sa gilid. Yan. Pag ano na yan, titigas na yan. Talagang 100% din nalalabas yung oil niyan. Kasi yan ano eh. Parang o-ring niya. Yan. Ito naman tinatawag na ano. Oil cell. Kumbaga, oil cell talaga. Pero dapat ano ba ang position nito? Dapat nakaharap siya dito sa labas para kung babaliktarin natin, wala na naman siyang purpose. Dapat sa labas siya nakaharap para ang tubig. Pero bago natin ilagyan natin muna ng grasa para smooth ang pagpasok niya. Punasan natin muna yung screw para pantay ang grasa at saka yung shafting malagyan din ng grasa kasi pinunasan kanina eh. Ito na. Hanapan natin na paraan to para pantay talaga ang pagpasok ng kasi mahirap to eh pag hindi pantay, nakatabingi, masisira lang yung natin, yung wheel seal natin, mahal pa naman to. Dapat lang talaga dapat perfect talaga sa pagpasok niya para siya hindi magasgas yung gilid kasi rubber yung gilid eh, at saka yung sa nakatapat sa sa shaftel niya, shafting niya yun, rubber din yun, double yan, double ang tawag niyan, parang double lips. Tawag yan, double lips ba yan? Mali, dapat pantay. Unti-unti na natin ha, dandahanin natin kasi virgin. Pukpukin natin dandahan, pero yung ginagamit natin ang pukpuk rubber yan, rubber hammer, para hindi siya hindi masira yan. Dandahan lang yan para i-estimate din nyo na siya, pantay-pantay siya.
para hindi masira. Yan. Tinatay kasi may ano, nakalabas pa yung lips niya. Yan. Ano. Kulang pa. Tandaan lang. Ito, pwede na ito ano. Medyo kontrolado mo lang. Para hindi masira. Yan. Antay pa na. Saan banda ano. Dapat pupukin. Yan. So, kahit anong pupuk mo. Ano lang. Si rubber naman. Ang hammer natin. Ito na. Yan. Mapat na. Yan. Linisan natin, linisin natin. Yan natin yung sa gitna din kasi may rubber din yan na ano naka ano sa shafting. Yan, dalawa yan. Nasa baba yung isa. Yan. Nasa natin para ano, malinis ang gawa natin. Ito. Ayan. Linisan natin yan para ano, nakasiguro tayong ang gilid walang mga dumi, walang putik, ano. Ayan. Para pag lagay natin sa base niya mamaya, ano na siya, pantay din siya. Ito, lagyan naman natin to. Yun ang tinatawag na ano, ito ang tinatawag na impeller. Dalawa lang impeller niya. Yung ibang mga ano, yung dating mga model, 4 yun. Pero sa 3 piece naman yun. Ito single piece to. Linisan natin para paglagay natin ng yung washer niya at saka yung nut niya hindi tabingi. Ito. Linisan natin. Ayan. So, bago natin ilagay yan, lagyan natin muna ng ano, kiwi. Yung kiwi, yung kunyan niya. Yun ang lock sa impeller. Para pag ikot ng motor, hindi sasabay yung ano, hindi maiiwan yung impeller. May slots ito, lagyan natin ng ano, yung doon natin ilalagay yung kiwi sa slots.
pasok na din sa slots. Kasi yung ano, itong impeller, may slots din ito. Yan. Kailangan straight talaga din yung keyword at saka yung slots. Yan. Para pasok na pasok siya. Yan. Ikotin natin kung okay pa ba ang ano niya, kung pre-well ba siya. Yan. Pupukin natin ng rubber hammer. Tandahan. Yan. Para pantay siya. Yan. Ikotin na to. Yan. Tandahan lang. Hanggang sa lumabas yung thread niya. Yung thread siya sa ano, sa rotor. Yung sa shafting may thread diyan. Para doon ikabit yung ano, yung nut. Pero bago ang nut, lagyan natin muna ng ano, ito lock nut. Yan. Para ano, hindi walang posibilidad na ano na iikot yung nut ng kusa. Yan. Sa natin para pag ano natin, pag ano bang tools tong kailangan natin dito, kailangan siguro natin ng ano, socket wrench na ano bang tawag, 19 mas yata to, 19 ba, hindi naman ano, sukat. Hahanap tayo ng ano, yung 19 ito, 18 man itong nandito na ano, kailangan talaga hanap tayo nito para ano siya, ito na. Kailangan talaga higpitan natin para hindi siya hindi matanggal yung impeller. Ito hindi naman gaano ano, so kailangan mahigpit talaga. Yan. Para hindi matanggal. Pero ang kulang pa to, kulang pa sa higpit. So, sakto talaga to. Kabila naman. So, yan. Ikutin natin. Wow, small siya. Yan. Okay na to. Ano natin. Ilagay natin ang ano, para ma-final na, ilagay natin sa base niya para ano siya, pang spare natin to kasi ano, hindi natin alam, pag masira yung isa may kapalit tayo agad. Ito na. Tingnan natin, may ano din to, may 4 na butas para sa 4 na bolt. Kailangan naka-straight siya para paglagay na natin ng ano, ang 4 na bolt, talagang ano siya, pasok na pasok. Ito, lagyan natin guide, ito pasok na to. Ilalagay na natin yung 4 na bolt. Dapat paglagay ano, magkabilaan talaga. Huwag mong higpitan, huwag natin higpitan diretso. Ilalagay natin ang 4 na bolt muna. Ito na mas kabila. Kabila naman. 4 to eh. Ito mas kabila. Hey mga guys,
Pakipindot naman dyan sa subscribe at saka yung sa ah, like natin o ano naman, pakipress naman sa ano, at saka sa notification naman, o kung gusto niyo namang i-share, kung nagustuhan nyo, i-share nyo para makita na yung mga kaibigan ninyo, mga kapareho natin ng trabaho, para may guidance sila, para sa notification, para ma-notify kayo kung may bago na naman akong i-upload na video. Kasi first time ko pa to eh. Pag halimbawa ano, upload tayo, di marami pa akong may ano sa inyo, may bahagi, kahit ano, kahit sa rewinding, sa refrigeration, sa ref, sa aircon, ayan, dami, mga machine, troubleshooting. Kasi hindi tayo nauubusan ng trabaho dito, kahit anong trabaho may repair ito kasi ang trabaho natin. Pasensya na kayo, baliktad ang pihit niya kasi ano, front cam ang gamit ko kasi. Baka isipin nyo, bakit? Paano ba yan o paluwag? Para matanggal siguro yan kasi ano eh, counterclockwise. Kasi mali ang ano eh, nasa harapan ang ano, ang cam na gamit ko. Susunod, I promise na naman, ma-perfect ko na talaga. Para masisiyahan naman kayo dyan. So, patapos na to. Salamat pala mga guys sa panonood. Sana magustuhan nyo at ma-share nyo naman ninyo. At yung mga ano, mga baguhan, pagkatapos sa video. So, saka yung mga ano na, mga veterans na, comments kayo sa baba para may idea din kayo at adapt ko din kung anong mga magandang mga idea. Okay, salamat. Salamat mga guys. Ito ang LMH take ng Jinsan Bisaya Gid. Maraming salamat. Babu. Shout out pa sa mga kasama ko dito, yung mga ano, mga technician din. Thank you for watching.